nga itong si Congressman Rodante Marcoleta, itong isang pare, itong si Reverend Father Darwin Anyober Gitgano. Okay? As far as ni-research ko, I think taga Cebu ito na pare. Imagine naman, pare siya ha, pero dinamay niya pa yung Panginoon natin. Pare ka? Tapos ito yung caption mo, Ginoo ko. Ay nako. Diyan pa lang mali ka na, Father eh. Diyan pa lang umano, mali na si Father Darwin. Itong DDS vlogger na ito, nagpakilalang Katoliko daw siya. Iwan ko kung Katoliko nga ba talaga, o kung Katoliko man, baka CWL. Ano yung CWL? Yung kasal, binyag, libing. Daming mga Katolikong ganyan. At may caption si Father Darwin, nakalagay, Panginoon ko. Ang sabi niya, dinamay mo pa ang Panginoon. Yung Panginoon ko ay isang deklarasyon sa pananampalataya. Juan Kapitulo 20, versikulo 28, sabi ni San Juan, My Lord and my God. At ni-research pa niya, palpak pa. Taga Cebu daw si Father Darwin. Ang galing mag-research ano? At kung ni-research mo talaga, makita mo sa Facebook ni Father Darwin na hindi siya ang nag-post niyan. Sinishare lang niya ang naturang post. At tatalakayin natin ito mga kapatid, pero antabayanan ninyo. Si Dr. Joseph Rene Bulloser ng Human Life International ay kasama natin at ma-interview natin. Kaugnay ito sa Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Mga kapatid, si Dr. Rene Joseph Bulloser, kasama siya sa kung si Marcoleta ay sagip Buhay Party List sila, si Dr. Rene Joseph Bulloser naman sa Buhay Party List. Para sila ang watchdog nitong mga anti-Senate bill, anti-House bill na baka maipasa sa ating Kongreso at Senado. Tatalakayin natin ito mga mahal na kapatid, samahan ninyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Maraming salamat po kapatid na Mila, no? Sa suporta. Okay. Ngayon, may interview tayo ni Dr. Rene Joseph Bulloser, no? Kung meron kayo mga katanungan, pasok kayo sa Zoom dahil siya ang dalubhasa sa mga isyong kaugnay nito. Pero itong issue na binanatan si Father Darwin sa isang DDS vlogger na nagpakilala, ating tatalakayin ito punto por punto bukas. Imagine, na-research niya, taga Cebu daw si Father Darwin. Ang galing ano? Ang galing. Pangalawa, si Father Darwin daw ang nag-post. Hindi. Nag-share siya noon. Hindi yan sa kanya. Sinishare lang niya. Bago tayo papasok mga kapatid, antabayanan ninyo si Dr. Rene Joseph Bulloser of Human Life International makasama natin para ating tatalakayin ang mga issue may kaugnayan sa Senate Bill ni Risa Hontiveros na umalma pati si Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba sabi niya, ibibito niya kung sakaling maipasa yan. At dami na ding umalma, kaugnay diyan. Dahil, although sinabi ni Risa Hontiveros, wala namang sinabi sa naturang Senate Bill
1979 na ang mga bata ay turuan sa malaswa. Wala. Pero, pinapaganda talaga ang naturang Senate bill. Pinapaganda. Oh. Para di makita. Pero, kung tingnan sa Section 6, yon Section 6, 6 pa ha, numero pa ng demonyo. Ang binanggit diyan ay magiging kamay ang international law. At kung susuriing mabuti ang international law, doon makita, mga kapatid, ang mga bata na tuturuan ng master vision. Kaya sabi ni Risa, no, may supplication na umano sa naturang Senate bill. So, tinanggal na umano para mawala yung pagbaluktot sa mga nag-criticize. Imagine, common sense naman. Kung talagang hindi totoo yung pag-criticize ng mga bata, sila si Senador Joel Villanueva, sila si dating Chief Justice Maria Risa, nag-criticize kaugnay dito. So, kung hindi totoo, iba kailangang tanggalin. Dapat panindigan niya, di po ba? Oh. So, welcome sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Mainit na talakayan ngayon. Mga kapatid, maraming salamat kapatid na Mila, maraming salamat. Kapatid na Los Mienda Piedad, Jury, Riscati, Pedro Daguhoy, Ros Oranio, Alberto, Pedro Daguhoy, Maribel Cabilo, Los Biminda, Piedad, sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay ngayon. No? May muros na pasok si Hazam Abdul Aziz, pinanaligang batayan ni Talibong at mula sa personal ng isang tao. Oh, hello. Kaanib ni Mr. Muhammad. Oh. So, sa mga Muslim na nagsubaybay ngayon, no? At kaanib sa relihiyong Muhammad, welcome po kayo dito. No? At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. So, eto, bago tayo papasok sa punto por punto, ito ang bahagi, mga kapatid. Nauna na nating tinatalakay ito, no? Sinagot na natin ito. Kaugnay sa anti-crucifix bill ni Marcolita noon. So, si Father Darwin, nag-share kasi si Father Darwin ng isang post na kumalat. Ito'y kumalat na post na nauna sinagot din ni Marcolita. Na matagal na umano yon, sa Ethnic Congress pa yon. At di na umano yon na refile sa 19th Congress dahil inilibing na nila yon. Winidraw sa preliminary hearing nila dahil umani ng iba't ibang pagbatikos. Alang naman na di umani ng pagbatikos, lalo na itong nagpakilalang Katoliko daw umano siya. Etong si Marcolita sa Sagip party list ito siya, no? Sagip party list, Rodante Marcolita, at kaanib ng Iglesia ni Kriston Tatag ni Felix Manalo. So, sa Ethnic Congress, yon, House Bill na 4633 ba yon? House Bill 4633. No? Kaugnay sa optional na sinabi niya sa pagpatanggal ng mga crucifix.
Yun ang nakaani ng iba't ibang mga reaksyon. Dahil una, si Marcolita na siya ang sponsor sa House Bill 4633 kasi ay isang kasapi sa Iglesia ni Cristo 1914 na tatag ni Felix Manalo. At ang cross na, imagine, sa Athens Congress yun, bago pa lang si Marcolita noon, di pa lubos kilala si Marcolita noon, Athens Congress ha. Oh. Ibig sabihin, malaking posibilidad na pinag-aralan niya, una, na kung pumutok ang isyo, pwedeng magiging kilala siya, magiging magamit na kapital to. At puputok talaga dahil alam ng karamihan na si Marcolita ay kaanib ng Iglesia ni Cristo na napaka-allergy ng crucifix. Yun ang binanata ng mga ministro ni Felix Manalo sa kanilang mga pangdodoktrina at sa mga propaganda nila, no? So, yun. Pero alam natin na ang simbahang Katoliko, tayong mga Kristiyano, napakahalaga natin ang crucifix dahil tulad sa bandila, ito'y paalala sa ating kaligtasan, paalala sa ating pagkakristyano dahil ang cross ay kapangyarihan ng Diyos o ng Korinto Kapitulo 1, versikulo 18. At simbolo ito ng ating pananampalataya. So dahil simbolo ito ng ating pananampalataya, mga kapatid, now, maraming mga nag-akala na isang pag-aatake sa ating pananampalataya, although ang ating konstitusyon, malinaw naman na ang ating konstitusyon ay kumikilala sa mga tao sa pagpili sa anumang relihiyon na dapat iginagalang yan ng ating konstitusyon. Anumang relihiyon ay malayang pumili ang bawat isa sa anumang pananampalataya. Pero sa ating konstitusyon din nakasaad yung tinatawag na separation of church and state. Separation of church and state, ibig sabihin, kung ano man ang iyong pananampalataya, kung ikay na halal bilang mambabatas, dapat yung batas na gagawin mo ay hindi impluwensyado sa pananampalatayang inaniban mo. Di ba? So, ito ang bahagi sa pahayag. Siniraan nga itong si Rodante Marcoleta, Congressman Rodante Marcoleta, itong isang pare, may pinost itong pare. Mali. Kaya dapat, bago ka mag-react, sinuri mong mabuti. Share lang yon ni Father Darwin. At si Father Darwin, hindi po siya taga Cebu. Okay? Ano ba ang kanyang pinost? Okay? Eto, papakita natin. Ikil na naman nila. Hindi yan pala. Yan. Ang nag-post nito, itong si Reverend Father Darwin Anyober Gitgano. Okay? As far as ni-research ko, I think taga Cebu ito na pare. No, I think di siya sigurado. Ni-research niya, di pa siya sigurado. Taga Cebu daw. Hindi yan Archdiocese of Cebu. Ibang diocese si Father Darwin. Kung Katoliko ka, di alam mo yan. Ha? Kung saang diocese si Father Darwin, na-research niya pagkatapos taga Cebu daw. Okay. Okay? Sabi niya sa caption, Ginoo ko. So sabi sa caption, Panginoon ko. Dinamay niya pa ang... Dinamay pa umano ang Panginoon. Sa Bible, sa Juan Kapitulo 20-28, sinabi nga ni San Juan, Santo Tomas, My Lord and my God. Masama ba yun? Imagine daw, pare siya ha? Pero dinamay niya pa yung Panginoon natin. Pare daw, dinamay yung Panginoon. At ito'y nagpagkilalang Katoliko. Maniwala kaya kayo na Katoliko ito? Mga kapatid? Ating itutuloy ito bukas umaga, ha? Punto por punto. Pauna lang muna ito.
dahil naka-schedule natin ngayon si Dr. Rene Joseph Bulyeser sa Human Life International. Kung si Marcoleta ay nasa Sagip Party List, si Dr. Rene Joseph Bulyeser ay nasa Buhay Party List. Okay. So, antabayanan ninyo. At kung may mga katanungan kayo kaugnay sa contraceptives, kaugnay sa abortion, at kaugnay sa HIV, HIV. Si Dr. Rene Joseph Bulyeser, eksperto niyan. Pwede kayong magtanong, mga kapatid. Pero pasok muna ako sa punto por punto, ha. Antabayanan niyo, bukas ng umaga, ito ang ating tatalakayin, at sa hapon naman, yung kulto naman sa Surigao, tatalakayin natin. To make his message known is our response.